Tuloy natin ang analysis ko ng success factors o yung mga strategies na nagamit ng both ng AFP and LGU ng Sulu para ma-attain yung kapayapaan ngayong 2025. So ang pangsyam sa tingin ko, sa analysis ko na nangyari is nagkaroon ng strong partnership ng local government ng Sulu at saka ng armed forces. Local government, ibig sabihin provincial government, and yung mga municipal governments and barangay governments. Isa sa mga main lessons kasi ng armed forces, specifically ng army, dahil army naman talaga yung nag-bear ng brunt ng hirap noong 1980s sa counterinsurgency, was that you cannot win this war alone. Meaning, noon kasi, heavily influenced yung thinking ng armed forces sa American-style Vietnam era na we can win this war alone sa Vietnam. Yun, natalo sila. Dito naman sa atin, of course, as a reaction to yung paglaganap ng NPAs noon, and yung nga, especially noong 1980s, 88, ang peak, buong bansa na halos may influence na ng NPA. And we confronted them with bullets. As it should be. As it should be. Kasi kung hindi mo kumprontahin ng away yung mga umaaway sa bansa, hindi ka sila mananalo. Pero hindi naka-establish agad ng truly lasting peace yung bansa because hindi na involved during the process yung mga local governments. In a way, involved minimally during the 80s, pero hindi talaga as involved sila as now. A big example kasi, kung mapapanood nyo yung mga stories ng mga 1980s, maririnig nyo yung sinasabi ng ating mga tenyente noon na, kami noon nakikita namin yung hirap ng mga baryo, hirap ng mga barangay, hirap ng mga sityo. Kitang-kita talaga namin. Kami, 1993 ako pumasok, kitang-kita mo. And wala kang mekanismo noon na paano mo sila lapitan ang local governments. Kasi gano'n naman talaga ang bagsak nito. Kung nakikita mong walang pagkain yung tao, wala silang gamot, wala silang edukasyon, gobyerno naman ang bagsak mo. Pero sa mindset kasi noon, hindi ng both actually, ng armed forces at saka ng local governments, wala pang mekanismo na paano magtulungan. Of course, nanalo tayo. Pero sa Sulu, iba. Kasi you really need the LGU, the local government unit. In this case, as of 2025, si Governor Tan, ang governor doon, you really need them to truly win the war and establish lasting peace. Hopefully, lasting peace na. Bakit? Sa mga ganitong area, and of course, sa buong bansa. Bakit? Kasi they must have ownership of the victory. Because if they have ownership, the local government, if the local government have ownership of the victory over the rebels, over the terrorists, they will be compelled to allocate resources. Even hindi pa nga victorious, they will allocate resources kasi may system na ngayon. Yun ang nagbagong malaki. Why? Kung makita mo sa Caraga, kung makita mo sa Davao, kung makita mo sa ibang probinsya na masabi mong
nanalo na talaga tayo. Insurgency free na, tineclared na sila. Makita mo dito yung strong partnership with the local governments, meaning specifically actually with the governor. Kasi kung suportado ka ng governor, down the line yan, susunod yung mga mayors. And yung governor kasi, kung namamangka naman sa dalawang ilog, yung governor, trust me, yung probinsya niya, matagal maklear, matagal mag-establish ng peace. Because he or she will have to appease yung both sides, the NPAs and the military. In this case kasi sa Sulu, kudos to the generals, commanding generals ng 11ID, specifically si Boss Corley, si General Binluan, with his demeanor na very humble and very, very sincere, that I must say. Nagkaroon sila ng partnership na very strong with Governor Tan. Iyon ang magic, I think, from my interviews with key stakeholders sa Sulu. Because nung nagkaroon ng partnership, meaning yung laban yung mga military, laban na rin naming local government. Yung victory nyo, victory na rin namin. Yung kapayapaan na makakamit natin, yun na rin yung kapayapaan na protektahan namin. Nating lahat. Yun ang nangyari nga. Nung magkapalagayan ng loob, hindi ko naman sinasabing noon ay hindi nagkakapalagayan ng loob. Pero this time kasi, nung sinabing once and for all, ubusin na yung Abu Sayyaf, the LGU wholeheartedly supported yung efforts ng military. Kasi when the local government supports you, it cascades kasi to the mayors, to the barangay captains, na, wag na kayo mamangka sa dalawang ilog. Ito na. And yun nga yung nangyari. And until now, ganon. Na napakahirap naman ng local governance kung mayor ka or barangay captain ka, nagbabakwit naman kayo dahil sa Abu Sayyaf. Napakahirap naman ng isang mayor kung isang barangay mo ay walang electricity dahil sa peace and order situation doon. Nakita ng mga local governments yon na once and for all, let's attain peace. Kasi sino ba naman ang ayaw ng peace? Sino ba naman yung ayaw ng peace? Of course, sabihin mo, hindi, ano na kasi yan ang peace very elusive. Oo, elusive. Kung hindi mag-partnership ang government, yung local government, I mean, with the armed forces. Kasi ang armed forces, simple lang naman ang mission niya. To establish an environment conducive to peace and development. Yun na yun. All else, yun yung kanyang mission. So, yun. Nangyari yun sa Sulu. And I've seen it happen na nung nandun ako, very short time lang, pero ang dami nilang tuloy-tuloy yung kanilang engagement na sabi ko, iba na talaga. Kasi ako, laking ranger, na hindi kami masyado sa ganyan. Sa mga meetings. Of course, iba kasi orientation. Kill lang talaga. Pero yung mga local units, makita mo, may isang battalion commander doon na yung battalion commander ng 35th IB na idol, talagang sabi niya, sir, grabe yung aming si Colonel Chris Gensola, sabi niya, sir, grabe yung aming trabaho rito para ma-keep up sa mga activities na gustong gawin ng local government. And yun ang nangyari. And I really hope na itong peace ngayon that reigns in Sulu stays. Kasi it's not so often that the armed forces and the local government unit really partner with each other. So, yan yung sa akin yung pangsyam na strategy na bakit na-attain yung peace sa Sulu.
yung establishment ng LGU and AFP partnership.